Ang issue po dyan sa pag-aresto kay Pangulong Duterte, yung manner ng pag-aresto. Papaano inaresto? Sumunod ba sa proseso? Sumunod ba sa proseso ng pag-aresto? O hindi sumunod? Bakit? O tingnan ninyo, sinasabi na nga ni Sinasabi na nga ni DOJ saka implement. Issue. Sige. O ito sinasabi ni Claire ha. DOJ saka implement. Issue. Sige, siyempre through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Oh, ayun. O sinasabi ni Claire sa Pilipinas, local court, nangyari? Hindi nangyari. Oh, anong issue? Yung sa ICC, yung saklaw ng ICC ang Pilipinas, that is not the issue here. Regardless, saklaw ng ICC o hindi ang Pilipinas, yung pag-aresto kay Duterte, normal o hindi? Sumunod sa batas o hindi? Kidnapping o hindi? Yun. Yan tong mga to. Umi-style pa kayo. Oo, huling-huli na kayo sa akto. Puro kayo mga sinungaling. Itong abogado dyan sa CHR, may pagkasinungaling. Etong PCO natin, sinungaling. Oh, gusto niyo pa mainis? Oh, kung gusto niyo pa mainis, panoorin niyo pa to. Itong isang to. Oh, sabi niya, may banat siya rito kay BP Sara. Tila papunta na raw sa basurahan ng Pilipinas, ayon kay Vice President Sara Duterte. At this point, we should be working our way up, but it seems that we are working. Kayo ba naniniwala that we are going to the dumpsters? That we are going to the dumpsters. Ako, I believe we are. Why? 3 years after ni Pangulong Duterte, tanungin nyo mga sarili nyo, ano na nagawa ni Bongbong? Hanggang ngayon, politika pa rin, politika. Hanggang ngayon, ang kanilang pangarap, manatili sa kapangyarihan, manatili sa pwesto. Hanggang sa humihinga sila. Yun ang pangarap nila. Anong pangarap nila para sa Pilipino? Wala. So where are we going? Di pababa tayo. Bakit? Tayo na utang tayo ng utang. Ang daming korupsyon, PhilHealth, nandyan pa, blank items. Taon-taon nangyayari yan. Taon-taon mangyayari yan kung di natin aalmahan yan. Saan tayo papunta pag gaganon? Pera natin ninanakaw. O di papunta tayong basurahan. Yun. May basihan? May basihan? Oo. May basihan. O kita mo, sinong tinitira? Una, Seminay. Pangalawa, Pastor. Pangatlo, PRD. Pangapat, si Duterte sa impeachment. Panglima, yung mga vloggers. Tapos yung mga OFW, inaano na. Tinatakot na rin. Tinetreaten na yung mga OFW. Anong gagawin sa OFW? Kukulong nyo, hindi magpapadala sa Pilipinas? Putangin na ganyan na ngayon sa Pilipinas. Lahat bawal na. Saan tayo papunta? Sa langit? Paganda tayo, paganda? Di ba papangit tayo ng papangit? So tama yung sinasabi ni Inday, papunta tayo sa basurahan. Paano? Basura yung mga nasa gobyerno. To go to the dumpster. Yan ang sagot ng bise nang tanungin kaugnay sa nauna niyang pahayag na baka mawala na ang bansa pagdating ng 2028. Sinabi, baka talagang mawala na ang bansa. Yung presidente nga, dating presidente, pinagkanununa Tangin na, basta pagkakapirahan, baka mamaya bilhin to ng piso tumpok Baka ipagbenta na tayo ng mga hinayupak na yan. Pinyayon kasunod ng panawagan ng kanilang mga taga-suporta na tumakbo siya sa susunod na eleksyon. Dagdag ng bise, nawawalan na ng pag-asa ang mga tao dahil wala umano silang makita mula sa gobyerno. Sagot ng Malacanang, baka hindi lang nakikita ito. Para mainis kayo. Ng bise ang mga proyekto ng pamahalaan. Walang nakikita siya na ginagawa ng administrasyon, malamang ay dahil nasa ibang bansa siya. Ulul! Ikaw, may nakikita kang ginagawa ng administrasyon? Kung meron, dapat may nire-report ka. Diba? Kung meron, yun ang trabaho mo, mag-report ng mga ginagawa ng administrasyon, dapat may nire-report ka. Anong nire-report mo ngayon? Wala. Binabanatan mo lang yung mga Duterte. Nagpapaka-attack dog ka lang. Hindi ba? Yung mga vloggers nyo, tanungin mo, hoy, maganap kayo nga ng magandang ginagawa ni Bongbong. Putangin na, baka isang taon na, wala pang makita ang mga tanga na yan.
Anong ginagawa ng mga vloggers na pro Bongbong Marcos? 'Di ba? Ang ginagawa ng mga vloggers na pro Bongbong, inaaway lang yung mga Duterte vloggers. Inaaway yung mga Duterte. Katulad mo. Oh, ngayon, ikaw, may nakikita ka bang ginawa ni Bongbong? Kung meron, ipakita mo. O kami, pag tinanong mo kami, anong nagawa ni Duterte? Putangin na, baka magdugutenga mo sa kakapakinig. Alam namin kung anong mga magagandang nagawa ni Duterte. Ikaw, alam mo ba anong nagawa ni Bongbong Marcos? 3 taon lang to partida. Ang ikli niyan, 3 taon. Anong nagawa niya? Bukod sa nagiba lahat ng mga... Putay, wala nang build. Nagigiba pa yung mga tulay ng panahon niya. Puta, ganun kasalot, ganun kamalas yung amo mo. O sige, ano pa sasabihin niya? Wala daw si Inday, nasa abroad. Kaya hindi daw nakikita. O ito. Ang Pangulo po ay nasa bansa natin ngayon. O yun nga, nasa bansa natin ngayon. Anong ginagawa? Putang ina niyan. Ayun, nangangampan niya. Utal-utal. Oo, putol-putol magsalita. Ayun ang ginagawa. Putang ina, alam namin. Nagkalat sa social media. Pilipinas, nagkatrabaho. Samantalang ang Tatrabaho? Anong tinatrabaho? Sabihin mo kung anong tinatrabaho. Oh, si Bongbong daw, nasa Pilipinas, tatrabaho. Si Inday daw, pasyal-pasyal. Gago, kidnapin ko tatay mo. Gusto mo? Kidnapin ko tatay mo. Tingnan ko kung hindi mo sundan. Kung di ka ba naman tanga rin. Vice Presidente ay nawawala po. At nasa Hindi ibang... nawawala. Boba. Ang nawawala, hindi mo makita. Alam mo naman na nasa Netherlands eh. Nasa The Hague. Anong nawawala? Pag sinabi mo nawawala, hindi mo makita. Nabawasan yung susi ko. Nawawala. Ganun. Hindi mo makita. Tanginan to, bobo. bansa. Samantala, nasa The Hague na raw sa Biyernes ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia at Di ba? Oh. Talaga to si Clero. Hinahamon kita, magpakita ka ng magandang nagawa ni Bongbong. Oh, putay na. Mantakin mo yung mga OFW, inaanuhan ninyo. Tinatakot-takot nyo. Tinatakot nyo na baka makasuhan sila. Tangina, sino kayo? Pakialam nyo. Ayaw nga nila magpadala. Ano magagawa nyo? Nanakawin nyo lang daw yung buwis. Sige. Bago tayo magtapos, pakinggan ninyo itong isa pang balita tungkol dyan. Para talagang pumutok ang mga ugat nyo sa ulo. Kung may nag-uudyok po, siguro po wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga supporter. Pero nung natin pong sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang nakita sa comments, ulul. Tangina mo. Wala na lahat ng comment. Gago, pati nga sa comment ng PTV, dyan sa RTBM, putang ina, binababoy kayo dyan eh. Pati nga sa comment section ni Bongbong Marcos sa page niya mismo, binababoy kayo eh. Tinanggal nyo nga yung number nung yung para makita kung ilang tawa, ilang haha, ilang heart, ilang likes. Inalis nyo nga yung number para hindi mahalatang pinagtatawanan kayo, pinagsasabi mong comment. OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Okay lang, magutom pamilya nila kaysa mabusog kayo. Okay lang daw, magutom pamilya nila. Kaya nilang kumain ng talbos tsaka ng sardinas. Kaysa naman daw mabusog kayo dahil sa kita nila, yung buwis na kinikita ng Pilipinas doon sa kanilang remittance, gamitin nyo lang pampaganda ng bahay, pampagawa ng swimming pool, pampagawa ng resort, pambili ng mga mahalin yung damit, pampasweldo sa yung kupal ka, pampasweldo kay Torre na hindi sumusunod sa batas. Di ba? Pampasyal ni Bongbong. Tanginan yan. Tanggap na nila yun. Pero wag kayo maniniwala sa akin na fake news ako. Hindi totoo yung sinasabi ko. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo. Ano magkakakampi? Gago! Meron ba kakampi? Pinamigay nyo yung kakampi nyo sa ibang bayan? Mga gago to. Inutil.
Yung sabi mo magkakakampi. Kalaban kayo. Pero kalaban lang dahil hindi yung kalaban na dapat nating dapat awayin na. Hindi ganoon. Kalaban sila sa dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte. Pinamigay nila kaya kalaban sila ha. Wag baka mamaya niyan ma-misquote niyo na naman ako sabi ko nga sa inyo, huwag kayo maniniwala sa akin. Pare-pareho po tayo mga Pilipino. Pare tayong mga Pilipino, ba't pinamigay niyo si Duterte? Putang ina, ipamigay kaya kita sa kapitbahay namin. Oo, na kumakain ng aso. Matutuwa ka? Ipamigay kaya kita sa Africa. Oo, para makatabi mo yung mga hayinang mga kamukha mo. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay Walang fake news. Tangina, walang fake news sa mga sinasabi namin. Nagko-komentaryo kami. Naglalabas kami ng mga komentaryo. Dinidebunk namin yung mga kabubuhan nyo dahil mga bopols kayo. Yung mga tao matatalino na yan. Tangina, hindi nyo mabubudol ng mga media yan. Tinan nyo ginagawa kanila Gretchen Ho. Tsaka kanila Maris Umali sa Dahig. O nagpunta pa dun si Hey Darian na utangin na gusto na naman yatang sumupsop ng lollipop. Lollipop na may sapot. Lollipop na may supot pa. Hindi ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kita nyo, binababoy kayo ng mga tao doon. Why? Kayo mismo mga fake news kayo. Ikaw fake news ka eh. Fake news ka. Claire. Alam mo kung gaano ka fake news? Ha? Eto, ganito ka fake news, Pag DOJ saka i-implement, ay issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Ayan ganyan ka fake news. Ganyan ka fake news. Ito pa isang kagaguhan mo. Analyze nga natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng... Ganun si Claire dati, ganun na siya. Ano ang meron siya? Tangin na parang nilalangaw yung utak, no? Tangin na laging nagtatanong. Puro tanong chismosa Posisyon. Bagong posisyon. At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Akala mo napakahirap ng iniisip, nakatingala. Anong meron siya? Bakit napili siya ni Bongbong Sigadon? Bobo siya. May mga ganun pa siya. Wala sa iba. At wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Diba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretary? Diba? Sinasabi mo, Claire, natatanga-tanga yung amo mo, ang dami-daming advisor. So, sinong fake news? Kami o ikaw? Sige, diretso pa natin tong kagagahan niya. mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Yusek, may nakikita din po ba kayong legal liabilities doon po sa mga nag-uudyok sa mga OFWs? Sa ngayon po, of course, kapag ka po ito'y nag-uudyok, meron po tayo sinasabing mga inciting to sedition ba? Oy, wala nag-uudyok ha. Hindi natin inuudyok na hindi sila nagpadala. Ang sinasabi natin, choice nila yan. Gusto nila yan. Magagawa natin. Ganito kasi yan. Ano bang reason? Bakit sila naggaganyan? Visit sila sa inyo. Puro katarantado ang ginagawa nyo. Anong dapat gawin ng Malacanang? Ayusin nyo kasi buhay nyo. Ayusin nyo sarili nyo. Tanggalin nyo to. Si Claire, baka sakaling umaayos kayo. Imbis na nakakapag-bridge Imbis na sana si Claire ang nagbi-bridge sa mga mainit na ulo ng mga supporters, followers, hindi Puta, siya mismo yung nagpapaaway Siya mismo yung comment ng mga walang katotoran kaya naiinis lalo yung tao So, imbis na nakasolve siya ng problema, nakadagdag pa siya sa problema.
ito po ay gustong sirain ang pagpapatakbo ng administrasyon. Ito'y makakasira sa ekonomiya ng bansa. Pero as we speak now, wala po tayo nakikita na ating sasampahan ng kaso. Wala pa po tayo sa ganyang... Puro kayo kaso. Tangin ninyo, baka maubos na mga Duterte supporters. Kakakaso nyo. Baka kayo na lang matira. Tayo na, pag kayo na lang natira sa Pilipinas, mamamaho kayo. Oo. Sitwasyon. Lastly, Yusek, sakali pong gagawin talaga ito ng mga OFWs at hindi magpapadala ng remittance, may hakbang din po ba ang gobyerno gaya ng pag-alis o pagsuspende sa kanilang mga benepisyo na ibinibigay din ng gobyerno? Thank you. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay mananawagan sa mga OFWs. Ang gobyerno po ay hindi niyo po kalaban. Ulol! Hindi kalaban gobyerno eh. Bakit lahat ng ginagawa nyo hindi para sa Pilipino? Kung talagang hindi kayo kalaban, gumawa kayo ng mga bagay na para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Sige na, hindi daw kayo kalaban. Hindi kalaban yung mga yan. Oo, hindi natin sila kalaban ha. Walang nag-inciting dito to sedition, to rebellion. Oo, tayo lang po ay naglalabas ng saloobin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ako, nagbabasa ako ng mga comment. Nakikita ko sa mga comment section yung inyong mga pinagsasasabi at yun din ang ginagamit natin dito sa ating content para makarating sa kinuukulan yung inyong mga sentimiento. By the way ha, importante po yung comment. Mag-comment kayo, nagbabasa yung mga yan ng comment kasi sabi ni Claire, binabasa niya daw yung comment. Ilagay nyo dyan sa comment section kung gaano kayo ka-in love kay Claire. Again, disclaimer lang, bago tayo magtapos, si Boss Dada po, wala po akong kwentang tao, ako po ay walang katuturan sa buhay, wala po akong narating sa buhay, wala po akong pinag-aralan. At lalong-lalong hindi nyo ako dapat na pinakikinggan. Lahat po ng mga pinagsasabi ko ngayong araw na ito ay puro kabalbalan lamang for entertainment purposes. Huwag kayong maniwala. Pagkatapos nyong marinig, ma-like ninyo, ma-share ninyo, kalimutan nyo na yung mga pinag-usapan natin ngayon. Ganon. Mabuhay kayo, magkikita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Maraming salamat po. At kasya nawa ang ating bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.